Sir Jerry Manabat, LGD Councilor Sir Florence Ocampo, Barangay Captain Felipe Sumat, esteemed administrators, dedicated teachers, PTA officers, proud parents and guardians, and most especially to the graduates of Batch 2026 of San Carlos San Luis National High School. My heartfelt congratulations. Today, it is a more than a ceremony. It is a defining moment where dreams begin to take responsibility and where hopes meets reality. Okay, Batch 2026, may tanong ako. Kamusta na? Yung hindi lang pang picture-picture lang, ha? Kundi yung totoo, kamusta? Are you feeling excited? Kinakabahan? O medyo napapaisip kung ano ang susunod? Because after today, life becomes real. Magka-college ba ako? Anong kursong aking kukunin? Magtatrabaho ba ako? Kamusta na kaya si nanay at itay? Paano na ang mahal na mga bilihin? Mahal na lahat. Mahal na ang gas, mahal na ang diesel. May gera pa. Ayun pa, may flood control. Corruption dito, corruption doon. Ano ba yan? Ang hirap ng buhay at ang hirap ng Pilipinas. Ngayon, ito ang tanong ng buhay sa atin ngayon. Handa ka na ba? Sagot. Handa ka na bang mabigo? Handa ka na bang ma-reject? Handa ka na bang lumaban kahit walang kasiguraduhan? Because the truth is, life is not always fair. But God is always writing a better story for you. And always preparing for you for something greater. Kaya hayaan nyo magsimula ako sa isang kwento. Ako po si Dr. Ramil Manalo Bonifacio, isang lisensyadong manggagamot, isang orthopedic surgeon, isang scientific medical surgical researcher na nakakapagsalita sa pandaigdigang entablado. Higit sa lahat, isang Pilipinong lingkod bayan. Pero bago kumarating ang lahat ng iyon, ako'y isang batang naulila sa ina sa edad na 5. Wala na akong maalala kundi ang katahimikan ng gabi at ang lungkot ng pagkawala. Ang aking ama ay nagkaroon ng panibagong pamilya at kami, ang unang pamilya, ay naiwan na kailangang magpatuloy sa sarili naming lakas. No choice but to pursue and survive through challenges, sacrifices, indifferences, injustices, and even emotional betrayals. May mga panahong kinakailangan namin ipaglaban hindi lamang ang aming pangarap, kundi pati ang aming dignidad at karapatan. May mga pagkakataon na ang laban ay hindi patas, kung saan ang kakayahan ay natatabunan ng impluwensya at ang katotohanan ay kailangang ipaglaban. Lumaki sa isang pamilyang hindi buo, kung saan ang direksyon at seguridad ay kinakailangan naming hanapin sa sarili naming lakas. At kung tutuusin, kung gagawa ako ng perfect recipe para hindi magtagumpay ang isang tao, OMG, nandyan na ang lahat sa akin. Loss, instability, injustices, lack of support. Sapat na sana iyon para sumuko. Sapat na sana iyon para sabihin, hindi siguro para sa akin ito. O Ginoo, kasakit ni nga lang indane, kasakit ng biyed. Hanggang kapila ng kasakitan na ini. Maplas na kay puso, kayong bayat ng panamdaman ni. Meto mo naman ni Burimi Masenso kami king biye, pauli ng libud ng Ginoo at kaparang tao. Magbalik na ka o hindi ako. Alam nyo, pero doon ko natutunan ang isang katotohanan.
Hindi mo kontrolado kung saan ka nagsimula. Pero, kontrolado mo kung paano ka magpapatuloy sa buhay. Ika nga nila, it's not the destination, but the journey is God's process. Sa bawat unfair na sitwasyon, may choice ka. Pwede kang maging bitter o pwede mong piliin maging better. Pwede mong hayaang baguhin ka ng sakit na nararamdaman sa buhay o pwede mong piliin na manatiling mabuting tao kahit hindi naging mabuti ang mundo sa iyo. At dito pumapasok ang team natin ngayon. Filipino graduates, prepared to lead with competence and character. Yes, kailangan natin ng competence. Kailangan natin ng skills, kaalaman, at galing. Pero, hindi sapat iyon. Kasi ang tanong, may character ka ba? May integridad ka ba? May malasakit ka ba sa kapwa mo tao? Graduates, here are my pointers. Number 1, start where you are, even it's from nothing. Hindi kailangan perpekto ang simula para maging makabuluhan ang dulo. Number 2, don't let your pain define you. Let it refine you. Hindi ka produkto ng sakit or sakit. Inuhubog ka nito para maging mas matibay. Number 3, stay disciplined even when no one is watching. Ang tunay na galing, binubuo sa tahimik na oras, hindi sa spotlight. Number 4, choose integrity over convenience. Madaling gumawa ng mali kapag walang nakakakita. Pero, doon nasusukat ang tunay mong pagkatao. Eka man lamang. Number 5, respect the process. Huwag shortcut. Lahat ng matibay, dumadaan sa matagal na paghahanda. Number 6, keep learning. Stay hungry, stay humble. Kahit gaano ka kagaling, laging may mas matututunan. Number 7, use your success to serve, not to impress. Ang tunay na tagumpay, yung may natutulungan ka. Number 8, surround yourself with people who push you to grow. Hindi lahat ng kasama mo makakatulong sa direksyon mo. Piliin mo ang taong nagmamalasakit sa iyo at huhubog sa iyo sa kabutihan. Number 9, when life is unfair, stay kind, stay grounded. Hindi mo kontrol ang mundo, pero kontrol mo ang ugali mo. Number 10, put God at the center of everything. Dahil sa dulo ng lahat, hindi talino, hindi pera, hindi titulo, kundi ang gabay ng Diyos ang magtataas sa iyo. May isa akong kwentong, sabihin natin, pinamagatang ang yakap ng anghel. Isang araw, matapos ang isang magdamagan at matagal na operasyon, bumaba ako sa outpatient department sa JBL during residency. May mga batang may musculoskeletal cancer, yung mga tinatawag na osteosarcoma, na naghihintay sa akin para sa kanilang follow-up, check-up at mga therapy nila. Dali-dali akong bumaba. Bumili ako sa tapat ng hospital. Alam niyo yun, nakikita niyo yun. Bit-bit ang mga iilang banana Q, tinapay at buko juice. Kumbaga, konting pampalubag loob kasi naghintay sila ng matagal sa akin. Pagdating ko, sinalubong ako ng mga pasyente kong mga bata. May isang bata, 10 taong gulang, masayang tumatakbo at yumakap sa akin ng mahigpit na mahigpit. Ang mga yakap na mahigpit at mga maaliwalas na tuwa ay napalitan ng mga mabibigat na higbing luhang dumadaloy sa kanyang mga anghel na mata. Umiiyak siyang nagsasabi, "Dok, maraming
salamat sa kalinga mo sa amin. Alam mo, Dok, di kita makakalimutan. Dok, tanggap ko na di tayo magkikita sa next month. Kaya yayakapin kitang mahigpit na mahigpit. Ikukwento kita kay Papa Jesus kung gaano mo kami inaalagaan. Pinakita mo ang mga bawat sandali na may pag-asa ang buhay at ang mga matatamis mong mga ngiti at serbisyo sa amin. Ibubulong kita kay Papa Jesus at Mama Mary. Nubayan ka sa serbisyo mo. Tumigil ang mundo ko. Tumigil ang hapos ng puso ko. Tumigil ang bawat sandali. Umalingaw-ngaw ang mga silakbo ng katahimikan. At doon ko napagtanto, ang pagiging isang manggagamot ay parang apoy na di mapapaw. Isang dambanang isinilang sa puso ni Lumang. Hindi lamang ito propesyon, kundi sagradong panata sa kapwa, sa bayan at sa Diyos, na matuloy na nagbibigay liwanag kahit sa anino ng kamatayan. At doon ko lalong naintindihan, sa dami ng achievements, sa dami ng titles, sa dami ng recognitions, mapa-Pilipinas o ibang panig ng mundo, ang pinakamahalaga para sa akin, kung paano ka naging tao sa kapwa mo. Kaya sa inyong mga graduates, kung may dadalhin kayo mula sa araw na ito, saan ito? Competence will open doors, but character will define your life. Kung dumaan kayo sa hirap, gamitin ito para maging matibay. Kung nasaktan kayo, gamitin ito para maging mabuting tao. Kung nakaranas kayo ng unfairness and injustices, gamitin ito para maging patas sa iba. At kapag dumating ang araw na kayo ay nasa posisyon, huwag niyong kalimutan ang pagiging tao. Mamuno kayo, hindi lang gamit ang isip, kundi gamit ang puso. Batch 2026, hindi nyo kailangan maging perpekto para maging leader. Kailangan nyo lang maging matatag, matapat, mapagkumbaba, marunong lumingon sa pinanggalingan, at may malasakit at makajos. Because at the end of the day, the world does not only need intelligent people. The world needs good people who choose to do what is right, even when no one is watching. Before I end, allow me to express my deepest gratitude to those who become part of my journey. My teachers, my family, mentors, patients, even our silent mentors, and my friends, who shaped me, supported me, and believed in me even in my lowest moments. And most especially to Reverend Father Homer Policarpio. Siya po ang isa sa mga nagpaaral sa akin sa medisina at gumabay at nagsilbing haligi. Siyempre, at sa aking mahal na ina na patuloy na gumagabay. Alam namin, andyan ka. Sabi nga lagi sa amin, kamama ko, muko na nakuhan. Katatanis, ibalik po naman. Finally, Batch 2026, you are not just graduates. Kayo ay mga Pilipinong handang mamuno, may kakayahan at may mabuting pagkatao. Magtiwala kayo sa sarili ninyo, magtiwala kayo sa proseso, at higit sa lahat, magtiwala kayo sa Diyos. Dahil kahit tahimik ang panalangin ninyo, naririnig niya. Muli, congratulations sa inyong lahat. Maraming salamat at mabuhay ang Batch 2026.